Kamusta ang kalagayan ni Linda? Nagkamalay na ba siya? Yung bata, ligtas na ba? Sumusobra ka na, Leslie. Di ba sinabi ko naman sa'yo na delikado ang pagbubuntis ni Linda? Mahina ang kapit ng bata. Konting stress lang. Pwede na silang malagay sa panganib. Nakiusap ako sa'yo na pakitunguhan mo siya ng maayos. Pero anong ginawa mo? Vince naman, ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na wala akong ginawang masama sa kanya? Oo, napagsabihan ko siya ng konti. Naabutan ko kasi siyang nagbabasa ng magazine sa sala. Tapos nasusunog na yung niluluto niya sa kusina. Kung hindi ako dumating, baka nasunog na yung buong bahay natin. Pero maniwala ka, wala akong sinabing kahit na anong masasakit na salita sa kanya. At sa tingin mo'y maniniwala ako sa'yo? Aabot ba sa puntong sasakit ang tiyan niya at kailangan pang isugod sa ospital kung hindi mo siya pinagsalita ng masama? Leslie naman. Oo, inaamin kong malaki ang pagkakasala ko sa'yo dahil sa pagtataksil ko. Binuntis ko ang katrabaho ko. Maling-mali yun. At wala akong valid excuse sa ginawa ko. Pero binigyan mo ako ng pagkakataong itama ang mali ko, di ba? Nag-usap tayo. At pumayag ka na dito muna siya hanggang manganak siya. Oo, pumayag ako at tumupad naman ako sa usapan natin. Tiniis ko kahit gano'ng kasakit at kahirap ang setup na to para sa akin. Kasi ang iniisip ko, kung hindi kita kayang bigyan ng anak, tutulungan kitang alagaan ang magiging anak mo sa ibang babae. Nilulunok ko ang lahat ng ito dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Di bali nang husgan ako ng mga tao at tawagin akong martir at tanga. Pero ito lang palang mapapala ako. Oh, teka, anong ginagawa mo sa mga damit ko? Tutulungan na kitang mag-impake. Pasensya na, Leslie. Pero ang gusto ni Linda ay wala ka na dito pag uwi niya. At sa tingin ko, ito ang mas makakabuti para sa ating lahat. Matagal ko na rin namang gusto magipaghiwalay. Kaya tapusin na natin to. Umalis ka na dito. Bakit kailangan umabot sa ganito, Francis? Ibinigay ko naman lahat. Nilunok ko pati pride ko. Maging buo lang kami. Pero bakit ang bilis niya akong itinapon? Hoy, bakla, tama na yan. Nakaka-stress na yung itsura mo. Punasan mo na yung luha mo dahil walang lalaking worth it. Iyakan ng ganyan. Lalo na yung Vince na yun. Tagos siya. Ang sakit, Francis. Tapos nag-e-empake ako kanina. Nakatingin lang siya sa akin na parang wala kaming pinagsamahan. Parang basura lang ako na kailangang ilabas ng bahay para hindi mabawang paligid ni Linda ng kabit niya. Hayaan mo na silang magsama dahil pareho silang mga basura. Leslie, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangan ng isang Vince para mabuhay. Maganda ka, matalino at may trabaho. Darating ang araw, magsisisi rin yung asawa mo sa ginawa niya sa'yo. Magsisisi talaga siya. Hindi ko hayaang maging masaya sila habang ako ganitong kalagayan. Pagbabayaran nilang dalawang lahat ng to. Bawat luha ko may kapalit. Naku, huwag mo nang balakin ang revenge na yan. Energy drain lang yan, Day. Ang sabi nga nila, the best revenge is success. Mag-focus ka sa sarili mo, magpaganda ka, at ipakita mo sa kanilang mas lalo kang nag-bloom nang wala sila. Success. Hindi sapat yan, Francis. Gusto kong maramdaman nila yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Mas matindi pa rito. Yun ang totoong success para sa akin. Nakikinig lang ako sa mga payo ni Francis. Pero sa totoo lang, lumalabas lang yun sa kabilang tenga ko. Hawak-hawak ko ang baso ng tubig habang nanginginig ang mga kamay ko sa galit. Hindi ko kailangan ng motivational words nun. Ang kailangan ko ay makitang gumagapang sila sa hirap. Habang tinitinan ko ang refleksyon ko sa bintana ng apartment, doon ko nabuo ang desisyon ko. Hindi ako papayag na matapos lang ang lahat ng ganun-ganun na lang. Magpapayad sila. Pumasok ako sa trabaho kinabukasan. Pero parang wala rin ang kaluluwa ko. Bilang bank teller, kailangan mabilis at accurate ang bawat kilos ko, pero ngayon, paulit-ulit ako nagkakamali sa pag-input ng data. Nakatingin lang ako sa screen pero ang nakikita ko ay ang mukha ni Vince habang tinatapon ang mga damit ko sa kalsada. Napapansin na rin ng mga kasamahan ko ang pagbabago sa akin. Sinabi nilang nangangayayat ako at laging tuliro. Ang hindi nila alam, pagkatapos ng shift ko sa bangko, hindi ako diretso umuwi sa apartment. Pumupunta ako sa dating bahay namin. Nakatambay lang ako sa madilim na sulok ng kalsada at pinapanood sila sa malayo. Nakikita ko silang nagtatawanan sa garden. Inahaplos ni Vince ang tiyan ni Linda. Ang sarap nilang panoorin bago ko sila tuluyang wasakin.
Leslie, anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita napapansin sa tapat ng bahay. Halos gabi-gabi mo na tong ginagawa. Akala mo siguro hindi kita napapansin. Bakit, Vince? Masama na bang dumaan sa pampublikong kalsada? O baka naman natatakot kayo na makita ako ng kabit mo? Umalis ka na, Leslie. Nakakaabala ka na sa amin, Gusto naming manahimik. Hindi mo ba matanggap na wala na tayo? Na ayaw na ni Linda na makita ang pagmumukha mo rito? Manahimik? Sa tingin mo ba? Hahayaan ko kayo maging masaya pagkatapos niyo akong bastusin at pagtaksilan? Tumigil ka na. Sinabi ko na sa'yo na ayoko na. Tapos na tayo. Ano pa bang gusto mo? Huwag mo kong hintayin ipapulis na kita. Gawin mo! Sige, subukan mo! Pero itong tatandaan mo, Vince, isinusumpa ko. Hindi kayo magkakaroon ng katahimikan. Bawat tawa nyo, bawat ngiti nyo ni Linda, may kaakibat na kamalasan. Pagbabayaran yung bawat segundo ng paghihirap ko. Nababaliw ka na talaga. Umalis ka na bago ko pa makalimutan na naging asawa kita. Nanatili lang akong nakatayo roon habang dinarama ang lamig ng hangin. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. At doon ako nakaramdam ng kaunting ligaya. Hindi sapat ang sumpa lang. Habang naglalakad ako palayo, may isang pamilyar na pakiramdam ang bumabalot sa buong katawan ko. Isang puwersang matagal ko nang kinalimutan. Kung kailangan humingi ako ng tulong sa kadiliman para makuha ang hustisya ko, gagawin ko. Dahil ang sugat na iniwan nila, hindi gagaling hanggang walang nagbabayad. Leslie, parang di ko carry yan. Tingnan mo naman itong tinadaanan natin. Para mga horror movie na talaga. Umuwi na tayo, please. Kahit sa labas na lang tayo uminom. Ako ang taya. Kung gusto mong bumalik kang mag-isa. Hindi ako bumiyahe ng malayo para lang umatras ngayon. Kailangan ko matapos na, Francis. Pero Leslie naman, mangkukulam yung pupunta natin. Si Aling Mildred, balita ko pati kaluluwa nung may kontrata na sa dilim. Dahil, baka hindi na tayo makauwi ng buhay nito. Maawa ka sa skincare ko. Baka dito pa ako matege. Saan mo ba kasi nakilala mangkukulam na yun? Naalala ko kasi noon na pinuntahan rin siya ng tiyahin ko. Gusto niya kasing ipakulam ang tiyong ko na ng babae rin dati. Nasa na siya ngayon? Pareho na silang patay. Tigok na. See? Delikado itong plano mong gawin. May balik yan, te. Kaya, te, please, humiga ka ng malalim. At pag-isipan mo mabuti ang lahat ng to. Sigurado ka na ba? Pinag-isipan ko na itong mabuti. Ang sa akin lang kasi. Hindi ako titigil hanggat hindi nararamdaman ni Lindang mawalan. Gusto kong malaglag yung bata. Gusto kong makita silang nagluluksa ni Vince gaya ng pagluksa ko sa namatay naming pagsasama. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Yung senting bata ang idadamay mo bakla. Maghiganti ka kay Ben. Sige, pero huwag naman sa sanggol. Makawa ka sa sarili mo, baka kainin ka ng konsensya mo. Wala na akong konsensya, Francis. Namatay na yun. Kasabay ng pag-alis ko sa bahay namin. Tara na. Puno ng amoy ng luma at tuyong damo ang loob ng kubo. Sa gitna nito ay nakaupo ang isang matandang babae na halos balot ng kulubot ang balat. Si Aling Mildred. Parang dalawang uling na nakatitig ng diretsyo sa kaluluwa ko ang mga mata niya. Inilatag ko ang litrato ni Linda at ang damit niya na gagamitin sa ritual. Walang kaalam-alam ang asawa ko na bago ako umalis sa bahay, kumuha ako ng gamit ni Linda dahil alam kong magagamit ko ito sa plano ko. Habang nagsisimulang bumulong si Aling Mildred ng mga salitang hindi ko maintindihan, unti-unti ring bumibigat ang hangin sa loob ng kubo. Sigurado ka na ba sa hiling mo, Inig? Kapag sinimulan natin ang pagputol sa buhay na nasa sinapupunan, wala nagbalikan. Maaaring may kapalit. Huwag na po, please. Hindi niya na. Gawin niyo na. Gawin yung dapat gawin. Please, pag-isipan mo muna ulit. Teka lang, Aling Mildred. Anong gagawin mo dyan sa karayom at manika? Sa bawat baon nito, may dugong dadaloy. At sa bawat bulong, may pusong hihinto. Teka, sandali. Leslie, tama na yan. Tingnan mo yung manika. Parang totoo na. Leslie, huwag mo nang ituloy. Parang awa mo na. Ano ba itong ginagawa ko?
Bigla akong tumayo at itinabig ang mga gamit sa harap ni Aling Mildred. Bigla akong nakaramdam ng konsensya sa ginagawa ko. Oo, nasaktan nga ako dahil sa malaking kasalanan nila sa akin pero hindi ako ganitong klaseng tao. Hindi ko kailangan magpakademonyo ng dahil lang sa kanila. Ayaw mo na bang ituloy, Ining? Itong pera. Naalis na kami. Francis, tara na. Hindi ko kayang pumatay ng bata. Ay, salamat at nagbago ang isip mo, Day. Sa tingin mo ba'y basta-basta mo na lang itong matatalikuran? Hindi, ayoko na. Nagdesisyon na ako. Hindi ako pwede magpadala sa galit ko. Isang malaking pagkakamali na nagpunta pa ako rito. Very good ka dyan, te. Sige na, Aling Mildred, kunin nyo na yung pera. Sorry sa bala, pero hindi na namin kailangan ang powers mo. Bye! Nagmamadali kaming lumabas ni Francis kahit halos madapa-dapa sa dilim ng gubat. May parang isang mabigat na bato na nakadagan sa dibdib ko habang naglalakad kami palayo. Habang binabaybay namin ang daan pabalik sa main road, ay isang dambukalang anino ang sumulpot sa gitna ng daan. Ano yun? Huwag mo lang pansinin. Halika na, bilisan na natin. Parang may dumang anino. Ang laking anino naman nun. Nakakaloka. Pwede ba huwag ka maingay? Kumilos ka na lang dyan. Teka, nakikita mo ba yung lumang mansyon na yun? Ay, Diyos ko, Day, parang haunted house yun. Diyan pa yata nakatira si Dracula eh. Alam mo ikaw, kung ano-ano na lang talagang pinagsasabi mo. Itigil mo na kasing kakapanood ng horror movies. Totoo naman sinasabi ko. Tsaka, tingnan mo, parang may nakamasin ng mga bata sa bintana o. Isli naman, bilisan natin ang lakad. Piling ko, may nakatingin sa atin. Huwag kang lilingon, Francis. Tuloy-tuloy lang. Aswang, Leslie, aswang! Katapusan natin, matitingin na Parang awa mo na! Huwag mo kaming sasaktan! Isang nakakapangilabot na nilalang ang humarang sa daanan namin. Nakalabas ang pangil nito. Mahaba ang kuko at kulay itim ang balat. Matangkad rin ito at malaki ang mabalahibong katawan na para bang kayang-kaya kaming ihagis palayo. Inihanda ko ang sarili ko sa kuko na babaon sa balat ko. Pero lumipas ang ilang segundo at walang nangyari. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko at nagulat ako nang mapansin ang lalaking aswang na nakatayo lang sa harap ko. Ang nanlilisik niya mga mata ay biglang lumambot. Nakatitig siya sa akin na parang may nakitang kakaiba at parang nahumaling sa akin. Hindi siya kumikilos at ang tanging malalim niyang paghinga ang naririnig ko. Bakit hindi mo kami sinasaktan? Anong nangyari? Bakit iniwan tayo? Bakit parang na-love at perside sa'yo yung aswang te? Hindi ko alam, Francis. Pero hindi na mahalaga kung ba't hindi niya tayo tuluyang sinaktan. Kailangan na nating makalis dito. Ngayon na. Sinubukan kong ibalik ang lahat sa dati. Pilit kong binuo ng galit ko at ang alaala ng gabing yun sa madilim na baryo. Mas naging tutok ako sa trabaho. Mas naging masipag. Gusto kong bumawi sa trabaho ko na napabayaan ko ng dahil sa pinagdaraanan ko. Ang akala ko'y sapat na ang desisyon kong tumalikod sa ritual para maging payapa ang konsensya ko. Pero isang tanghalian, habang nakaupo kami ni Francis sa break room, ibinasag niya ang katahimikang pilit kong iniingatan. Leslie, may sasabihin sana ako sa iyo. Narinig ko sa dating yung kapitbahay. Yung chismis tungkol kay Linda. Anong meron sa kanya? Hindi ba dapat malapit na siyang manganak? Wala na dahil. Nakunan si Linda nung isang nabilang. Sabi nila sobrang affected daw si Vince. Halos hindi na lumalabas ang bahay. Iyak ng iyak. Parang gumuho raw ang mundo ng asawa mo. Ano? Paano nangyari yun? Francis, hindi naman ako nagpatuli, di ba? Umalis tayo ron. Hindi ko itunuloy ang pagpapaturok ng karayom. Yun ang iniisip ko. Baka coincidence lang. O baka talagang mahina lang ang kapit ng bata. Kaya lang sabi ni Vince noon, huwag mo sisihin ang sarili mo, Leslie. Ginawa mo ang tama, umalis tayo ron. Pero bakit ngayon pa? Bakit kung kailan sinusubukan ko lang mag-move on? Francis, kailangan ko makasiguro.
Hindi ako mapapayapa hanggat hindi ko alam kung may kinalaman ba yung ginawa ni Aling Mildred bago tayo tumakbo. Huwag mo sabihin. No way. Hindi na ako babalik doon. Muntik na tayong mapatay ng aswang, te. Tama na yung isang beses. Francis, please, samahan mo ako. Ikaw lang maaasahan ko sa bagay na to. Oh, sorry, Leslie. I love you, friend. Pero hanggang dito na lang. Hindi ko na kaya yung takot. Yung tingin nung aswang sa iyo noon. Hanggang ngayon ay napapanaginipan ko pa rin. Huwag mo nang balikan ang kadiliman, please. Kung ayaw mo, sige. Pero hindi ako makakatulog ng mahimping hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Pupunta ako ron, mag-isa. Sa kabila ng takot na naramdaman ko ay tinuloy ko pa rin ang plano ko. Mas lalong nakakatakot ang daan sa pagkakataong yon dahil wala akong kasama. Bawat kaluskos ng dahon at bawat huni ng ibon ay parang babala sa akin na umatras na lang. Pero kailangan ko pa rin magpatuloy kahit anong mangyari. Bitbit ko ang maliit na flashlight habang tinahak ang masukal na daan. Mabigat ang bawat hakbang ko at parang may humihila sa akin pabalik. Pero mas matimbang ang bigat ng tanong sa puso ko. Ako ba ang pumatay sa batang yun? Tulad ng dati bukas ang pinto ng kubo ni Aling Mildred. Parang hinihintay niya talaga ako. Nakaupo siya sa harap ng kanyang altar habang nagdidikdik ng mga halamang gamot. Pagpasok ko ay dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at para bang inaasahan na niyang darating ako. Nagbalik ka. Aling Mildred, bakit nakunan si Linda? Sinabi ko sa inyo na ayoko na. Tumigil ako, di ba? Sinabi ko sa inyo huwag ituloy yun. Ang ugnayang sinimulan, Ineng, ay hindi parang apoy ni madaling hipan para mamatay. Nag-alay ka na ng galit. Nag-alay ka na ng hangarin. Pero hindi ko tinuloy ang ritual. Binawi ko lahat. Sabihin niyo sa akin, kasalanan ko bang nangyari sa anak nila? Ang hangarin mo ang nagbukas ng pinto. Ngunit ang kumuha sa bata ay hindi ako. Kung hindi kayo, sino? Ang ibig niyong sabihin, may ibang nakarinig sa iyo nung gabing yun, Leslie. May nilalang na mas malakas pa sa aking kulam ang nagpasyang ibigay sa iyo ang hiling mo. Dahil nais kanyang pasaya. Hindi pwede. Bantayan mo ang iyong likuran, Ineng. Dahil ang kumuha sa bata ay kasalukuyang sumusunod sa bawat yapak mo. Naghihintay lang siya ng tamang oras para magpakilalang muli. Nanigas ang buong katawan ko. Ramdam ko ang lamig na dumaan sa batok ko. Hindi ako nag-iisa sa gubat na ito. Habang unti-unti akong lumingon sa bintana, nakita ko ang dalawang kumikinang na mata. Ang mga matang na humaling sa akin noon. Hindi siya umalis. Binabantayan niya ako. At ang mas nakakatakot, tila naghihintay siya ng pasasalamat para sa regalong binigay niya sa akin. Huli na ang lahat para bawiin ang inumpisahan mo, Leslie. Kahit hindi mo tinapos ito, ang sumpa ay parang laso na humalo na sa loob ng sinapupunan ni Linda. At ngayong natupad na ang hiling mo, kailangan mo nang magbayad. Hindi totoo yan. Sinungaling kayo. Wala akong gustong patayin. Bawiin yung sinabi nyo. Ang kabayaran ay hindi hinihiling, Leslie. Kinukuha ito ng kusa. At ang naniningil ay nasa paligid mo lang. Tama na. Ayoko nang marinig ang kahit ano pang sasabihin mo. Hindi ko na pinatapos ang matanda. Sa sobrang takot at panunumbat ng konsensya ay mabilis akong tumakbo palabas ng kubo. Hindi ko na alintana ang mga sanga na sumusugat sa braso ko o ang dilim na parang gustong lumamon sa akin. Hanggang sa mapahinto ako sa tapat ng lumang mansyong na daanan namin ni Francis noon. Nakatayo ito roon. Matayog, madilim at tila humihinga. Nakatingin lang ako sa mansyon pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para may kakaibang puwersa mula sa loob ng mga pader nun na humihigop sa lakas ko. Umikot ang paningin ko. At ang huling natatandaan ko na lang ay ang malamig na semento na dumapo sa pisngi ko bago tuluyang magdilim ang lahat. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko. Nababalat ng kadiliman ng paligid at tanging ang liwanag ng buwan lang na dumaraan sa bintana ang nagsilbing ilaw ng kwarto ko. Malambot ang kinahihigaan ko. Amoy luma pero malinis. Sa gilid ng kama naman ay napansin ko ang isang anino ng tao na nakaupo.
Huwag kang matakot. Ligtas ka rito. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Nakita kitang walang malay sa tapat ng aking tarangkahan. Mukhang pinanghinaan ka ng katawan dahil sa layo ng iyong tinakbo. Ako nga pala si Rafael, ang may-ari ng mansyong to. Natigilan ako nang makita ko ang mukha niya. Gwapong lalaki. Mestizo at nakapurmal ng kanyang pananamit. Parang galing sa isang lumang pelikula o ibang panahon. Maging ang paraan ng pananalita niya ay may kakaibang diin at lalim. Rafael, taga rito ka ba talaga? Bakit parang walang ibang tao rito? Ang lugar na ito ay matagal ang nakatago sa mga mapanuring mata ng sanlibutan. Mas mainam na hindi ito pinag-uusapan ng marami. Bakit ganyan siya magsalita? Anong binubulong mo? Wala. Hindi na bale. Ang mahalaga ay maayos ang iyong kalagayan. Salamat sa tulong mo, Rafael. Pero kailangan ko nang umalis. Hindi ligtas ang lumabas sa ganitong oras. Lalo na sa gitna ng kadiliman ng gubat. Mapanganib ang mga nilalang na naglalakbay kahit madilim na ang mundo. Kaya ko ang sarili ko. Maraming salamat ulit. Leslie, makinig ka. Manatili ka muna rito hanggang sa sumikat ang araw. Ipinapangako ko walang mananakit sa'yo sa loob ng mansyon na to. Pero sa labas, hindi ko nahawak ang iyong kapalaran. Magpaumaga ka na rito. Tinitigan ko siya sa mga mata. May kung anong lamig at lungkot sa kanyang tingin na nagpatigil sa akin. Parang pamilyar siya, pero hindi ko matandaan kung saan. Dahil sa pagod at takot sa labas, ay dahan-dahan akong tumango at muling naupo sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay mas ligtas nga ako sa tabi ng misteryosong lalaking ito kaysa mundong iniwan ko sa labas. Nagising ako nang mataas na ang sikat ng araw. Pagtingin ko sa lumang orasan sa dingding ay nakita kong mag-aalas 10 na pala ng umaga. Agad akong bumaba at bumungad sa akin ang isang napakahabang mesa na puno ng masarap na almusal. Nakaupo sa dulo si Rafael. Nagbabasa ng libro habang hinihintay ako. Nakakamangha ang dining area ng mansyon dahil punong-puno ng detalyadong ukit sa kahoy at mga chandelier na ginto. Pakiramdam ko talaga ay parang nag-time travel ako sa panahon ng mga Kastila. Magandang umaga, Leslie. Mabuti naman at mahaba ang naging pahinga mo. Halika, sumabay ka na sa akin. Pasensya na, Rafael. Sobrang napahaba yata ang tulog ko. Nakakahiya. Nakituloy na nga ako, pinagandaan mo pa ako ng pagkain. Huwag mong isipin yun. Bihira lang ako magkaroon ng panauhin. Kaya masaya akong may kasalo sa hapag na to. Nagtataka lang ako, Rafael. Ang laki ng mansyong ito pero parang ikaw lang ang tao. Nasaan ang mga kasama mo, ang pamilya mo? Nasa ibang bansa na silang lahat. Pinili nilang manirahan doon para sa mas modernong buhay. Pero ako, mas pinili kong manatili rito. Gusto ko ng kapayapaan. Gusto ko ang katahimikan ng liblib na lugar na to. Hindi ka ba nababagot o natatakot? May mga negosyo naman ako sa bayan na kailangang asikasuhin. Kaya paminsan-minsan ay lumalabas din ako. Pero hindi ganun kadalas. Mas gusto ko ang distansya mula sa ingay ng mundo. Matapos kumain at makaligo ay nag-ayos na ako para umalis. Di ko maipaliwanag pero may kung anong gaan sa loob ko habang kasama si Rafael. Parang nawala pansamantala ang bigat ng problema ko kay Vince. Inihatid niya ako hanggang sa labas ng mansyon. Pero bago pa kami makalayo sa gate, ay may pamilyar na boses kaming narinig mula sa kalsada. Leslie, bakla ka, buhay ka pa ba? Diyos ko, akala ko natsugi ka na rito. Francis, anong ginagawa mo rito? Sinundan kita, no? Pinuntang kita sa apartment mo, pero wala ka pa rin. Ay, sakot, baka bumalik ka kay Aling Mildred. Kaya kumaripas ako rito sa baryo. Halos pamatay-patay ako sa takot habang naglalakad. Tapos, nakikita kita na... Na ano? Ay, sino tong Diyos na nasa harap ko? Francis, si Rafael. Siyang may-ari ng mansyong ito. Sinaklolohan niya ako kagabi nung nawalan ako ng malay sa tapat ng gate niya. Rafael, kaibigan ko si Francis. Talagang sa tapat pa ng isang gwapong lalaki ka talaga nawala ng malay, ha? Maparaang ka rin, Day! Hi, Papa Rafael. I mean, Sir Rafael. Nice meeting you.
Grabe, Leslie. Hindi mo naman sinabi na may ganito palang scenery rito sa gubat. Biglang lumiwanag ang paningin ko, Day. Ikinagagalak kitang makilala, Francis. Mabuti at narito ka na para samahan ang iyong kaibigan pa uwi. Ay, masyado ka namang formal. Para kung makata, kung makapagsalita. May malagtasan ba? Sige na, Rafael. Maraming salamat sa lahat. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa akin kung hindi mo ako tinulungan. Mag-iingat ka, Leslie. At tandaan mo, laging bukas ang pinto ng masyong ito para sa'yo. Yung tingin niya sa'yo, ang telenovela. Iuwi natin to, please. Salamat ulit. Paalam, Rafael. Habang hinihila ko si Francis paalis, ay hindi ko mapigilang lumingon sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin si Rafael sa tapat ng gate, hindi gumagalaw. At nakatingin lang sa amin, hanggang sa maglaho kami sa likod ng mga puno. Nakaramdam ako ng kurot sa puso ko. Bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung kailan pero pakiramdam ko ay hindi yun ang huli naming pagkikita. Pagkarating namin sa apartment ay hindi pa rin tumitigil si Francis sa kapuna-puna kay Rafael. Habang nagtitimpla ako ng kape, panay naman ang kumpas ng mga kamay niya. Tila hindi pa rin makapaniwala sa nakita sa gitna ng kagubatan. Day, aminin mo na, yung titig sa'yo ni Rafael, hindi yung pang-ordinaryong host lang. Ibang klase ang spark. Kung may kislap, Leslie, feeling ko talaga may gusto sa'yo yung tao niyo. Para kang bida sa isang gothic romance novel. Francis, tigilan mo nga ako. Wala sa isip ko yung mga yan. Alam mo naman nag-move on pa ako, di ba? Muntik na nga ako makagawa ng malaking kasalanan dahil sa sobrang sakit. Tapos pag-ibig agad ang iisipin ko. Hindi na, no? Sa bagay na, may point ka eh. Focus ka muna sa self-love. Pero te, real talk lang ha. Parang masyadong misteryoso ang Rafael na yun. Saan ka naman nakakita ng mistisong milyonaryo na mag-isang nakatira sa gitna ng gubat? Nakakapagduda, baka may itinatago yun. Mysterious talaga siya. Pero kung ano man ang itinatago niya, utang ko pa rin sa kanyang buhay ko. Pero hindi ba siya natatakot sa aswang doon sa gubat? Well, sa laki ng katawan niya, mukha namang kaya niyang labanan ang kahit anong klaseng halimaw. Ano kaya ang pakiramdam ng makulong sa mga bisig niya? Tama niyan. Oh, etong kape. At nang mahimasmasan ka mula sa mga ilusyon mo. KJ, Lumipas sa mga araw at kahit papano'y mas nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Pinilit kong ibaon sa limot ang mga nangyari sa baryo. Paulit-ulit kong pinasok sa isip ko na wala akong kasalanan sa nangyari kay Linda. Di ko yun ginusto. Ang buong akala ko ay ito na ang umpisa ng isang mas tahimik na buhay para sa akin. Pero mali ako. Isang hapon kaka-out ko lang noon sa trabaho. Masakit ang ulo ko sa dami ng kinuwento kong pera. Pero mas sumakit ang dibdib ko nang makita ko ang pamilyar na lalaking nakasandal sa pader malapit sa entrance ng bangko. Si Vince. Halos hindi ko siya makilala. Mugto ang mga mata niya, nangangayayat at parang hindi na natutulog. Sa wakas, lumabas ka rin. Vince, anong ginagawa mo rito? Huwag ka na magkunwari, Leslie. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Namatay ang anak ko dahil sa'yo. Pinakulang mo si Linda. Hindi ba? Anong pinagsasabi mo? Vince, wala akong ginagawang masama sa inyo. Nakunan si Linda dahil mahinang kapit ang bata. Di ba ikaw na rin ang nagsabi niya nun? Huwag mo akong lolokohin. Bitiwan mong braso ka, ano ba? Nasasaktan ako! Naalala ko ang tiyahin mo. Ang ginawa niyo noon sa tiyuin mong may kabit. Alam kong nasa dugo niyo ang magpunta sa mangkukulam. Umamin ka na, Leslie. Ginawa mo rin ang ginawa ng tiyahin mo. Bitiwan mo, sabi ako eh! Wala akong kinalaman sa kamalasan niyo. Kasalanan niyo yan dahil sa pagtataksil niyo. Ngayon isisisi mo sa akin ang pagkawala ng bata para hindi ka makaramdam ng guilt. Ang kapal talaga ng mukha mo. Huwag mong isisi sa akin ang karma din ng kabit mo. Tandaan mo to, Leslie. Oras na malaman ko ang totoo. Oras na papatunayan kung ikaw nga ang dahilan. Magbabayad ka. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Gawin mong gusto mo, Vince. Pero hindi ko hahayaang tapakan mo pa ako ulit. Tapos ng pagpapakamartir ko sa'yo.
Sa wakas ay binitawan niya rin ang braso ko. Tinalikuran ko agad siya nang hindi lumilingon. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko habang naglalakad ako palayo. Takot na takot ako dahil alam ko may katotohanan ng hinala niya. Kahit hindi ko tinapos ang ritual, kahit nagbago ang isip ko nang tinablan ako ng konsensya, alam ko may naganap pa rin kababalaghan. Habang binabaybay ko ang daan pa uwi, isa lang ang pumasok sa isip ko. Ang pangako ni Rafael na ligtas ako sa loob ng kanyang mansyon. Parang gusto kong bumalik dun. Doon lang ako nakaramdam ng tunay na seguridad. Kinabukasan ay wala ako sa sarili ko. Habang nasa trabaho, hawak-hawak ko ang kutsara ko pero hindi ko magawang isubo ang pagkain. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nalilisik na mga mata ni Vince kahapon. Ikinuwento ko kay Francis ang lahat. Ang pananumbat niya, ang paninisi sa pagkawala ng bata at ang pagbabanta niya sa akin. Habang nagsasalita ko, ay kitang-kita ko naman ang pag-igting ng mga panga ng kaibigan ko. Oh my God, Leslie, ang kapal. Ang kapal-kapal ng mukha ni Vince na yan. Matapos kanyang lokohin at palayasin, ikaw pa ngayon ang masama? Ay, siya itong nagtaksil, tapos ikaw ang sisisihin sa karma nila. Ang feeling victim. Nakaka-blood tayo. Hindi ko alam, Francis. Natatakot ako na baka hindi niya ako tantanan. Parang sigurado siyang may kinalaman ako sa nangyari kay Linda. Huwag mo siyang intindihin. Dinaya lang yan. Dahil hindi niya matanggap na pinarusaan sila ng langit. Wala kang ginawang masama, Leslie. Well, almost. Pero ang importante, natauhan ka pa rin naman. Hindi. Hindi nang palagi kong pinapasok sa isip ko. Pero ang hirap eh. Huwag mo kaya ang takutin ka ng ex-husband mo. Mukhang stress na sa buhay. Tumango na lang ako. Pero sa loob-loob ko alam kong may mabigat akong lihim. Hindi ko sinabi kay Francis ang tungkol sa mga sinabi ni Aling Mildred na ang sinimulan kong ritual ang naging mitya ng lahat. Natatakot akong mahusgahan niya. Natatakot akong magbago ang tingin ng kaibigan ko sa akin. Lutang pa rin ang isip ko nang umuwi ako galing sa trabaho. Naglalakad ako noon pero nasa kung saan-saan ang isip ko. Di ko napansin na pula na pala ang stoplight para sa mga pedestrian. Hakbang lang ako ng hakbang hanggang sa marinig ko ang malakas na preno sa isang sasakyan sa gilid ko. Sinigawan ako ng driver, galit na galit, dahil hindi raw ako tumitingin sa dinaraanan ko. Mabilis akong humingi ng pasensya, iyang-hiya sa perwisyong dinulot ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko pero bago pa ako mahagip ng susunod na sasakyan, ay may isang malakas na kamay ang humila sa bayawang ko pabalik ng sidewalk. Napasandal ako sa matigas na dibdib ng taong nagligtas sa akin. Pag-angat ng tingin ko ay laking gulat ko nang makita ang isang pamilyar na mukha. Nakasuot siya ng business suit at seryoso ang ekspresyong nakatingin sa akin. Leslie, mag-iingat ka. Buti ka na masagasaan. Ayos ka lang ba? Ayos na. Salamat. Anong ginagawa mo dito sa lungsod? May mga negosyo akong kailangan asikasuhin dito sa syudad. Pero hindi ko inakalan sa ganitong paraan pa tayo muli magkikita. Natutuwa akong makita kang muli, bagaman hindi sa ganitong sitwasyon. Nakakahiya naman sa iyo. Pasensya ka na. At salamat. Niligtas mo na naman ang buhay ko. Niyaya ako ni Rafael na maghapunan at hindi na ako nakatanggi. Pinasakay niya ako sa isang marangyang itim na kotse na may sariling driver. Dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant. Yung tipong kailangan porma lang suot mo. Habang kumakain kami, parang gumaan ang loob ko at naikwento ko sa kanya ang lahat ng hirap na dinanas ko sa kamay ni Vince. Nakakalungkot na may mga taong kayang manakit ng ganon sa isang babaeng kaya mo. Tapos silang magbayad sa ginawa nila sa'yo. Maniwala ka. Umabot rin ako sa point na kinain ako ng galit ko. Pero ngayon, gusto ko na lang talagang matapos ang lahat. Pagod na ako sa gulo, Rafael. Kung gusto mo, maaari kitang tulungan. Maaari nating pabilisin ang kanilang pagbagsak. May mga paraan ako, Leslie. Masakit na paraan para sa kanila. Salamat, Rafael. Pero ayoko nang magiganti. Mas gusto ko na lang ng katahimikan ngayon. Ayoko nang dagdagan pang bigat na dinadala ko. Napakabuti ng iyong puso. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila, pinipili mo pa rin magpatawad o lumayo na lang. Bihira ang taong gaya mo, Leslie. Hindi ako nakasagot at bahagya lang akong ngumiti. Kung alam lang niya, malayo ako sa pagiging isang mabuting tao.
Oras na malaman niya ang lihim ko, sigurado akong magbabago ang tingin niya sa akin. Natapos ang hapunan namin na puno ng tawanan at kwentuhan. Pakiramdam ko matagal ko na siyang kilala. Bago kami lumabas ng restaurant ay tumigil siya at humarap sa akin. Maaari ba kitang ayain muli bukas ng gabi? Gusto ko pang mas makilala ka. Sige, Rafael. Gusto ko rin yun. Salamat at pinagbigyan mo ako. Maghanap ako ng iba namang restaurant kung saan tayo maghahaponan bukas. Susundin na rin kita galing sa trabaho. Sige. Saan kita susunduin? Doon na lang sa harap ng bangko kung saan ako nagtatrabaho. Ibibigay ko sa'yo ang eksaktong location. Hintayin kita pag out ko. Lumipas sa mga araw at naging mabilis ang takbo ng oras tuwing hapon. Halos araw-araw na ako sinusundo ni Rafael sa trabaho gamit ang kanyang mamahaling sasakyan. Dinadala niya ako sa iba't ibang restaurant na para bang sa pelikula ko lang nakikita. Sa bawat hapunang pinagsaluhan namin, unti-unting napupuna ng puwang sa puso ko. Kahit pilit kong itinatanggi sa sarili ko, alam kong nahuhulog na ako sa kanya. Isang araw habang nag-aayos kami ng mga forms ni Francis sa counter, hindi niya mapigilang mag-usisa. Day, iba talaga ang aura mo. Blooming na blooming ka. Nasimula nang dumating yan si Papa Rafael sa buhay mo. Aminin mo na kasi. Ay, kailan mo ba siya sasagutin? Francis, tigilan mo ako. Hindi naman ako nililigawan ni Rafael. Tsaka masyado pang maaga para dyan. Nakalimutan mo na bang hindi pa nga ako nakakaisang taong hiwalay kay Vince? Sugatan pa tong puso ko. Ay, te. Ang sugat ay ginagamot ang bagong pag-ibig. At aminin natin, si Rafael ay parang mapahaling antibiotic. Isang titik lang. Wala na yung sakit. Sira ka talaga. Gusto ko nang muna ng katahimikan. Ayoko nang madaliin ang lahat gaya ng dati. Sa bagay, you've learned your lesson the hard way. Ika nga nila. Pero ang katahimikang hinahangad ko ay biglang nabasag. Naputo lang tawanan namin ni Francis nang biglang sumulpot ang isang pamilyar na anino sa tapat ng counter ko. Si Vince. Mas mukhang miserable siya ngayon. Gulo-gulo ang buhok, lukot ang damit at nanilisik ang mga mata sa galit. Leslie, nasaan ang konsensya mo? Wala ka talagang puso. Vince, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nanggugulo sa trabaho ko? Nanggugulo. Ikaw ang nanggulo sa buhay namin. Si Linda, nasa ospital siya ngayon. Kritikal ang sitwasyon niya, Leslie. Nagsusuka siya ng dugo. At ang katawan niya, puno ng pasa at sugat na hindi may paliwanag ng mga doktor. Nakunan na nga siya. Tapos ito naman ngayon ang nangyayari sa kanya. Ano? Paano nangyari yun? Huwag ka na magmahang-mahangan. Alam ko na ang ginawa mo. Pinakulam mo siya, hindi ba? Gusto mo kaming patayin na ayup ka, Leslie. Napakasama mong tao. Hoy, Vince! Sumusobra ka na. Umalis ka na rito. Nakakahiya ang ginagawa mo. Vince, pakiusap, umalis ka na. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Pag-usapan natin to sa labas kung gusto mo. Wala tayong dapat pag-usapan. Gusto ko lang ipaalam sa lahat dito kung anong klaseng tao ka. Isang mamamatay tao. Walang sali-salita at agad na hinawakan ng mga security guard si Vince sa magkabilang braso para ilabas ng bangko. Nagpupumiglas siya. Galit na galit habang hinihila palayo. Napayuko na lang ako. Ramdam ko ang init ng mukha ko sa tindi ng hiya habang nakatiting sa akin ng mga katrabaho ko at ang mga customer. Tandaan mo to, Leslie. Oras na may mangyaring masama kay Linda, hinding-hindi kita patatahimikin. Magbabayad ka! Ay, nababaliw na yung asawa mo. God! Sige na! Ilabas nyo na yan dito! Nakakahiya. Pinagtitinginan na nila ako. Hayaan mo na nga yan. Oh, tapos na ang palabas. Nakalibre na kayo ng sine. Kaya ngayon, balik na sa trabaho. Binalot ng katahimikan ang loob ng bangko nang tuluyang mailabas si Vince. Di ko magawang iangat ang tingin ko. Nalalambot ang mga tuhod ko habang iniisip ang sinabi niya. Pasa, sugat, pagdugo. Hindi yun ang ritual na sinimulan ko kay Aling Mildred. Imposibleng may kinalaman pa rin ako sa nangyari kay Linda. Kinagabihan ay magkasama na naman kaming naghapunan ni Rafael. Nakaupo ako sa tapat niya pero hindi ko man lang magawang tikman ang pagkain ko.
Basang-basa ng luha ang pisngi ko habang kinukwento ko ang kahihiyang inabot ko sa bangko. Karamdam ko ang paglamig ng hangin sa paligid habang nakatingin sa akin si Rafael. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga. Ngayon ay nanlilisik sa galit. Hindi ko mapapayagan to, Leslie. Ang lapastanganin ka sa harap ng maraming tao ay isang kasalanang hindi ko mapapalampas. Kailangan natin kumilos bago pa siya gumawa ng masama sa'yo. Hayaan mo na siya, Rafael. Galit lang siya dahil nag-aalala siya kay Linda. Hindi naman siguro niya ako totoong sasaktan. Sapat ng kahiyang idinulit niya sa akin. Masyado kang mabuti, Leslie. Ngunit ang mga taong nawawala na ng katuwiran ay higit na mapanganib kaysa sa mga hayop sa gubat. Huwag mong maliitin ang dilim na nasa loob ng asawa mo. Huwag kang mag-alala. Kahit papano'y kilala ko na siya. Ilang taon rin kami nagsama. At alam kong nasabi niya lang ang mga bagay na yun dahil galit siya. Pero hindi niya talaga ako sasaktan. Bandang 9:00 ng gabi ay nakauwi na ako. Pagod na pagod akong pumasok sa apartment ko. Gustong-gusto ko nang humiga at kalimutan na nangyari pero bago ko pa maabot ang switch ng ilaw, naramdaman ko ang isang presensya sa loob. May amoy ng alak at pawis. Biglang bumukas ang ilaw sa sala at tumambad sa akin si Vince. Mugtong-mugto ang mga mata at may hawak na mahabang patalim. Sa wakas, nandito ka na. Vince, paano ka nakapasok dito? Bitiwan mo yan! Galing ako sa albularyo, Leslie. Sa isang magaling na albularyo. Alam niya kung paano ako tutulungan. Ano? Ang dugo mo, ang laman mo ang kailangan ni Linda. Sabi niya, kung sino ang nagpakulam, siya rin ang gamot. Kapag kinuha ko ang buhay mo, mabubuhay rin si Linda. Nababaliw ka na! Wala akong ginagawang masama, Vince. Parang awa mo na, itigil mo na to. Patahimikin mo na ako! Biglang sumugod si Vince. Mabilis akong umiwas at tumakbo patungo sa kusina. Kinuha ko ang isang upuan at ibinalibag sa kanya pero hindi siya huminto. Naghabulan kami sa loob ng maliit na apartment. Ramdam ko ang dulo ng patalim na humagip sa hangin. Ilang pulgada lang mula sa likod ko. Nadapa ako sa may gilid ng sofa at mabilis siyang lumapit. Itinaas ang kutsilyo para itusok sa dibdib ko. Mamatay ka na! Rafael! Hayop kang lalaki ka! Layuan mo siya! Pakialamero ka! Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko si Rafael. Lalo namang umigting ang galit ni Vince nang dahil dito. Sa isang iglap ay tumalsik ang kutsilyo sa sahig. Binalibag ni Rafael si Vince sa dingding at pinaulan na ng mga suntok. Hindi ito ordinaryong suntukan. Bawat tunog ng kamao na tumatama sa mukha ni Vince ay parang tunog ng nababasag na buto. Binabalangan kitang hayop ka! Huwag mo na siyang lalapitan! Rafael, tama na! Mapapatay mo siya! Dapat lang siya mamatay! Hindi! Tama na! Please, tumigil ka na! Mas malakas si Rafael at parang hindi man lang siya hinihingal habang bugbog sarado na si Vince. Nang makakita ng pagkakataon, mabilis na kumaripas ng takbo si Vince palabas ng apartment. Duguan ang mukha at nanginginig sa takot. Naiwan kaming dalawa ni Rafael. Bumalik sa normal ang mga mata niya pero busot-busot na ang damit niya. Leslie, hindi na kita pwedeng iwang mag-isa. Kailangan kitang protektahan. Sasamahan kita kahit saan mo gustong pumunta. Rafael, kailangan nating pumunta sa kubo ni Aling Mildred. Ngayon din. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? May kailangan akong alamin. Tungkol sa batang namatay at sa mga sugat ni Linda. Pakiramdam ko, may hindi sinasabing matandang yun. Kung yan ang nais mo, sasamahan kita. Tayo na. Pumasok kami ni Rafael sa loob ng kubo. Naabutan namin si Aling Mildred na nakaupo sa gitna. Tila kanina pa kami hinihintay. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Inarap ko siya ng may halong takot at galit. Aling Mildred, magtapat kayo sa akin. May kinalaman ba kayo sa nangyari kay Linda? Bakit siya nagsusuka ng dugo? Bakit puno ng pasang katawan niya gayong hindi ko naman tinapos ang ritual? Ang sumpa ay parang agos ng tubig, Leslie. Kapag binuksan mo ang pinto, hindi mo na ito mapipigilan ng basta-basta. Oo, ako ang nag-umpisa. Pero ang puwersa ng kadiliman ang nagpatuloy. Anong ibig niyong sabihin? Itigil niyo na to. Maawa kayo sa kanila. Huli na para sa awa.
Nakatadhana na ang lahat. Sunod-sunod na ang mamamatay ang lahat ng mahal sa buhay ni Vince. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, hanggang sa siya na mismo ang huling kukunin ng kadiliman. Hindi pwedeng may madamay ng mga inosente. Kasalanan ko to. Sabihin niyo sa akin paano ko to mapipigilan. May paraan pa ba? Meron. Pero ang kapalit ay ang iyong kalayaan. Kailangan mong pakasalan ng Panginoon ng kadiliman. Siya ang pinanggagalingan ng sumpa. At siya lang ang makakapagtigil nito kung tatanggapin mo siya. Anong kalokohan yan? Kasal ako kay Vince. Imposible mangyaring sinasabi niyo. Hindi magiging hatlang yan, Ineng. Ibang klase ang pag-iisang dibdib na tinutukoy ko. Isang ritual na magtatali sa kaluluwa mo sa kadiliman habang buhay. Iisang dugo. Iisang hininga. Pag-isipan mong mabuti. Dahil ang oras ay mabilis na lumilipas. Di ko na kaya ang mga naririnig ko. Mabilis akong lumabas ng kubo dahil halos hindi na ako makahinga sa tindi ng kaba. Nakasunod lang sa akin si Rafael. Tahimik at tila malalim din ang iniisip. Malalim na ang gabi, Leslie. Mapanganib ang daan pabalik sa bayan sa ganitong oras. Hindi ko alam ang gagawin ko, Rafael. Ang gulo-gulo ng lahat. Pakiramdam ko. Lalamungin na ako ng mga desisyong ginawa ko. Doon na muna tayo sa mansyon ko magpalipas ng gabi. Ligtas ka roon at walang makakaabala sa'yo. Habang pinag-iisipan mo ang sinabi ni Aling Mildred, ipinapangako ko walang mananakit sa'yo. Sige, salamat, Rafael. Pagpasok namin sa mansyon ay sinalubong kami ng nakabibinging katahimikan. Ang mga antigong muebles at malalaking painting ay para nagmamasid sa akin. Pero sa kabila ng kaba, may kakaibang pakiramdam ng seguridad sa loob ng mga pader na ito. Inabutan ako ni Rafael ng isang baso ng tubig bago ako inihatid sa magiging silid ko. Magpahinga ka na muna. Huwag mong piliting sagutin ang lahat ng tanong sa loob ng isang gabi. Bukas, pag-uusapan natin ang susunod mong hakbang. Rafael, bakit mo ginagawa to? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Dahil matagal na kitang hinihintay, Leslie. Higit pa sa inaakala mo. Hindi kita maintindihan. Huwag mo na munang isipin yan. Matulog ka na ng mahimbing. Pumasok ako sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Nakatitig lang ako sa bintana habang pinagmamasdan ng buwan. Naalala ko na naman ang mga sinabi ni Aling Mildred. Pakasalan ng Panginoon ng kadiliman? Sino siya? At bakit parang bawat landas na tahakin ko ay pabalik lang din sa mansyong ito? Lumipas na ang halos 2 oras pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nakahiga lang ako pero pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin mula sa bawat sulok ng kwarto. Biglang lumamig ang paligid. Yung tipong lumalabas ang usok sa bibig ko sa bawat paghinga. Maya-maya naririnig ko ang mahihinang kaluskos sa ilalim ng kama. Parang may mahabang kuko na kumakamot sa kahoy. Ipinikit ko ang aking mga mata pero tumindig ang balahibo ko nang marinig ang isang bulong sa mismong tenga ko. Hindi ko na matiis ang takot. Kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto. Nilakad ko ang madilim na hallway hanggang sa marating ko ang silid ni Rafael. Malakas akong kumatok. Hindi na alintana kung maabala ko man ang tulog niya. Kailangan ko nang maramdaman na may kasama ako. Leslie, may problema ba? Akala ko natutulog ka na. May kung anong nangyayari sa kwarto ko. May naririnig ako mga kaluskos at bulong. Parang may ibang tao sa loob. Bakit ka nanginginig? Halika, maupo ka muna. Hindi ako nagbibiro, Rafael. May nararamdaman akong kakaiba sa mansyong ito. Parang may mga multo o nilalang na gumagalaw sa dilim. Leslie, makinig ka sa akin. Walang kakaiba sa mansyong to. Luma na ang bahay na to. Kaya normal lang ang mga tunog ng kahoy o ang hangin na dumadaan sa mga siwang. Nakakatakot man itong tingnan dahil sa kalumaan. Pero tinitiyak ko sa'yo, ligtas ang bahay na to. Walang makakapasok dito na hindi ko pahihintulutan. Pero yung bulong, narinig ko talaga, Rafael. Baka dala lang yan ang pagod mo at ang mga sinabi ni Aling Mildred. Masyadong mabigat ang dinadala mo ngayon. Kaya nilalaro ka ng isip mo. Magtiwala ka sa akin. Bumalik ka na sa kwarto mo at subukan magpahinga. Babantayin kita mula rito.
Dahil sa paninigurado ni Rafael ay dahan-dahan akong bumalik sa kwarto ko. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Siguro nga, tama siya. Masyado lang ako naging paranoid dahil sa mga sunod-sunod na kamalasan. Naupo ako sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Pero bago ko pa mahiga ang ulo ko sa unan, nahuli ng paningin ko ang isang anino sa labas ng bintana. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana para tignan kung ano ang nasa labas. Laking gulat ko nang makita ko si Aling Mildred. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na hardin. Malayo sa mansyon, pero ang mga mata niya ay diretso sa akin. May hawak siyang isang itim na kandilang may apoy na tila hindi tinatangay ng hangin. Nakatitig siya sa akin ng seryoso. Walang emosyon ang mukha pero ang mga labi niya ay tila gumagalaw. May binubulong. Kumurap lang ako na isang beses sa pagmulat ng mata ko, wala na ang matanda. Wala ring bakas ng kandila o kahit anong anino sa hardin. Tanging ang mga puno lang na sumasayaw sa hanga ng naroon. Nanginginig ang buong katawan ko habang isinasara ko ang kurtina. Alam kong hindi yun imahinasyon. Nararamdaman ko ang presensya niya at mas lalo ko natakot dahil kung ligtas ang bahay na to, ayon kay Rafael, bakit nakakaabot sa bintana ko ang paningin ng isang mangkukulam? Pagising ko kinabukasan ay sinalubong ako ng masungit na panahon. Hindi tumitigil ang buhos ng ulan at tila lalong tumidilim ang kalangitan. Pinuntahan ko si Rafael sa kwarto niya para magpaalam sana na uuwi ako sa bayan pero laking gulat ko na makita siyang nakahiga pa rin at namumutla. Hinawakan ko ang noo niya at halos mapasob ako sa tindi ng init nito. Rafael, ang taas ng lagnat mo. Bakit nanginginig ka? Kagabi lang mukhang maayos ka pa. Pasensya na, Leslie. Mukhang hindi muna tayo makakaalis ngayon. Masyadong mapanganib ang daan dahil sa lakas ng ulan. Huwag mo nang isipin ang pag-uwi. Mabuti na lang at weekend ngayon. Wala akong pasok sa bangko. Kaya hindi ko kailangang magmadali. Dito muna tayo. May sakit ka at kailangan mo nang mag-aalaga sa iyo. Nakakaya sa'yo. Ikaw pa ang kailangan mag-alaga sa akin sa halip na ako ang nagbabantay sa'yo. Maraming salamat sa pag-intindi, Leslie. Ayos lang. Teka, kukuha lang ako ng mainit na tubig at pamunas para maibsan yung lagnat mo. Magpahinga ka lang dyan, Rafael. Sige, salamat. Tumango ako pero hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan. Naalala ko na naman kasi ang nangyari kagabi. Pilit ko ang pinapaniwala ang sarili ko na guni-guni ko lang yun. Pero hindi eh. Alam kong totoong nangyari talaga yun. May kakaibang misteryo na nakapaligid sa mansyon na ito. At kinakabahan ako na kailangan ko pang magtagal sa lugar na yun. Pero wala akong choice dahil masama ang panahon at hindi pa kami makaalis doon. Tinanggal ko na lang muna sa isip ko yun dahil may sakit si Rafael at kailangan niya ako. Habang dinadampian ko ng basang bimpo ang kanyang noo, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng mansyon sa kabila ng ingay ng ulan. Parang may kung anong enerhiya na nakapaligid sa amin. Habang inaalagaan ko si Rafael, hindi ko maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa amin mula sa madilim na pasilyo. Isang panganib na hindi ko makita, pero ramdam na ramdam ko ang presensya. Ayos ka lang ba, Leslie? Ikaw talaga. Huwag mo nga ako masyadong inaalala. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan eh. Magiging maayos rin ang pakiramdam ko. Kailangan ko lang magpahinga. Marahil ay napagod lang ako sa pag-aasikaso ko sa mga negosyo ko sa syudad. Kaya heto, nagkasakit ako. Hinay-hinay lang kasi sa pagtatrabaho at nang hindi ka magkasakit. Sandali lang. Kanina mo pa ako inaalagaan. Pero kumain ka na ba? Oo, tapos na. Huwag mo na akong isipin. Ako nang bahala sa sarili ko. Bumaba ako sa kusina para ipaghanda si Rafael ng mainit na sabaw. Habang nagluluto ay narinig ko ang mahihinang kalabog mula sa mga dingding. Tila may naglalakad sa loob ng mga pader. Sinubukan kong balewalain ito pero nang tumingin ako sa refleksyon ko sa bintana, nakita ko ang anino ng isang matangkad na nilalang na dumaan sa likuran ko. Mabilis akong lumingon pero wala namang tao. Habang pabalik naman ako sa kwarto ni Rafael, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng hangin. Ang bawat takbang ko sa hagdan parang may kasabay na yabag na hindi ko maipaliwanag. Hindi ito yabag ng tao. Parang yabag na isang hayop na dahan-dahang gumagapang. Nang marating ko ang pinto ni Rafael ay napansin kong bahagyang nakabukas ito. Kinabahan ako dahil sigurado akong isinara ko ito kanina. Sa loob ng silid ay nakita ko si Rafael na mahimbing na natutulog. Guni-guni ko na naman ba? O may nakaamba talagang panganib sa loob ng mansyong ito? Habang abala ko sa pag-aalaga kay Rafael ay isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng mansyon.
Laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto, si Aling Mildred ang bumungad sa akin. Basang-basa at may bitbit na mga ugat at botelyang may itim na likido. Pilit ko siyang pinigilan dahil hindi ko malimutan ang mga sinabi niya noon sa kubo. Pero matalim ang tingin niya sa akin. Kinalabutan ako at bahagya na paatras. Dire-diretso naman siyang umakyat sa kwarto ni Rafael habang nakasunod ako sa kanya. Huwag mo akong harangan, Leslie. Ako lang ang tanging nakakaalam kung paano patitigilin ang apoy na sumusunog sa katawan ni Rafael. Ako ang manggagamot niya simulat sa pool. Manggagamot? Ang alam ko ay mangkukulam kayo. Rafael, huwag kang pumayag. Hindi natin alam kung anong ipapainom niya sa'yo. Hayaan mo siya, Leslie. Hayaan mo siyang pumasok. Alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi ko maintindihan, Rafael. Bakit ka nagtitiwala sa kanya? Tsaka na ako magpapaliwanag. Basta magtiwala ka lang sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Mabuti pa'y magtimpla ka muna ng kape sa baba, anak. Masyadong mainit ang iyong ulo. Hayaan mong gawin ko ang aking tungkulin. Wala akong nagawa kundi ang bumaba sa sala. Pumunta ako sa kusina at nag-init ng tubig. Habang kumukulo ang tubig, naririnig ko naman ang mahihinang bulong ni Aling Mildred mula sa itaas. Para itong mga orasyong nagpapataas ng balahibo ko. Maya-maya pa'y bumaba na si Aling Mildred. Tila hindi man lang napagod. Nakala ko aalis na siya pero laking gulat ko nang dumiretso siya sa isang pinto sa ilalim ng hagdan na patungo sa basement. Aling Mildred, saan kayo pupunta? Akala ko tapos na kayo at uuwi na sa kubo niyo. Mananatili ako rito hanggang sa tuluyang gumaling si Rafael. Huwag kang mag-alala. Doon ako tutuloy sa maliit na silid sa basement. Doon ako laging namamahay kapag kailangan niya ang aking serbisyo. Ano? Teka, hindi pwede. Ikaw ba ang may-ari nitong mansyon, Ining? Hindi, pero... Ining, kung makasta ka ay para bang pag-aari mo ito? Baka nakakalimutan mo. Bagong salta ka lang sa lugar na to. At sa buhay ni Rafael, marami ka pang hindi alam. Kaya huwag kang masyadong makialam. Tinalikuran niya ako at diretsyong pumasok sa silid doon sa basement. Gumapang ang kilabot sa katawan ko. Para bang napaka-komportable niya na sa loob ng mansyon. Ano ba talagang koneksyon nilang dalawa ni Rafael? At ganoon na lang siya kung umasta. Rafael, bakit mo hinahayaang manatili rito matandang yun? Hindi mo ba alam na siyang dahilan ng gulo sa buhay ko? Mabait si Aling Mildred, Leslie. Huwag mo siyang husgahan ng mabilis. Marami siyang nagagawang tulong na hindi lang naiintindihan ng lahat. May layunin ng kanyang mga ginagawa. Huwag mong i-justify ang pagiging mangkukulam niya. Ang itim na mahik ang ginagawa niya. Nilaso na ba niyang isip mo? Bakit mo siya hinuhusgahan, Leslie? Ano? Hindi ba't ikaw mismo ay lumapit din sa kanya? Hindi ba't ikaw mismo ay ninais din gumamit ng itim na paraan para makapagiganti? Parang sinampal ako sa sinabi ni Rafael. Masakit dahil totoo. Hindi ako nakasagot. Tinalikuran ko siya at bumaba pabalik sa sala. Napakagat ako sa labi ko nang maramdaman ng nagbabadyang pagturo ng luha ko. Pero natigilan ako pagkababa ko sa hagdan. Nakita ko si Vince na nakatayo sa gitna ng sala. Wala na siya sa sarili. Puno ng putik ang damit at ang kanyang mga mata. Parang sa isang baliw. Hawak-hawak niya ang isang mahabang kutsilyo habang nakatingin sa akin ng masama. Vince, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman nandito ako? Akala mo ba matatakasan mo ko? Masusundan at masusundan kita. Kahit saan ka pa magtago. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, ha? Alam mo ang dahilan ko. Kailangan kita para kay Linda. Pwes, hindi kita hayaang magtagumpay sa binabalak mo. Rafael, tulong! Walang tutulong sa'yo. Kaya, mamamatay ka na! Biglang sumugod si Vince palapit sa akin. Kumaripas naman ako ng takbo patungo sa dining area, paikot sa mahabang mesa. Tumatama sa kahoy ang bawat saksak niya at nag-iiwan ng malalim na marka. Tumalon ako sa ibabaw ng sofa at dumaan sa kitchen. Hinabol niya ako habang humahagip sa mga kurtina at dekorasyon ng mansyon ng kutsilyo niya. Malapit na niya ako maabutan sa dulo ng pasilyo nang madulas ako dahil sa basang sahig. Iniangat ni Vince ang kutsilyo at handa nang itaarak ito sa leeg ko. Wag! Parang awa mo na, Vince!
Tatapusin na kita. Kagaya ng ginawa ko sa pakialamera mong kaibigan. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag ka mag-alala. Ilang saglit na lang, ay magkikita na rin naman kayo ulit. Sa kabilang buhay! Demonyo ka! Pero bago pa niya akong tuluyang masaksak ng kutsilyo, biglang sumulpot si Aling Mildred mula sa basement. Hawak niya ang isang maliit na kampana at diretsyo nakatitig kay Vince. Habang bumubulong siya ng mga orasyon, bigla namang napatigil si Vince sa ere. Nagsimulang manginig ang mga braso niya at parang may invisible na mga tali na humihila sa kanya. Hinto. Yumuko. Sumunod. Anong ginagawa niyo sa akin? Hindi ako makagalaw. Aling Mildred! Magkakilala kayo? Matulog. Mawala ang malay. Bumigay. Napansin ko ang mga mata ni Vince. Parang unti-unti itong tumitirik. Ang bawat galaw niya ay kontrolado na ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Aling Mildred. Sa isang huling malakas na kaliling ng kampana, ay tuluyang bumagsak si Vince sa sahig. Nawala ng malay at hindi na gumalaw. Nanatili ako nakaupo sa sahig, nanginginig, habang nakatitig sa matandang tila nagpaamon ng isang halimaw. Ilang saglit lang ay muli na naman ako nagulantang sa nakita ko. Binuhat ni Aling Mildred si Vince na para bang wala itong nararamdamang kahit anong bigat. Isinampay niya ito sa kanyang balikat ng walang kahirap-hirap at nagsimulang maglakad patungo sa madilim na pintuan ng basement. Mabilis naman akong tumayo para sundan siya. Aling Mildred, saan niyo siya dadalhin? Anong gagawin niyo kay Vince? Bakit parang nag-aalala ka sa kanya? Sinaktan ka ng lalaking ito, hindi ba? Muntik ka na niyang patayin. Pero manatili ka rito, Leslie. Wag na wag kang susunod sa amin. Pero baka mapatay niyo siya. Kahit naging masama siya sa akin, hindi ko rin naman gustong mamatay siya. Pananagutin ko siya sa batas at hindi sa ganitong paraan. Ang lalaking ito ay bahagi na ng kabayaran. Huwag kang makialam sa mas malalim na usapan. Manatili ka sa taas. Hindi ko pwedeng hayaan to. Kailangan may gawin ako. Sa kabila ng matinding takot ay nanaig ang pag-aalala ko. Dahan-dahan akong sumunod sa bawat baitang ng hagdan habang nilalamon kami ng dilim ng basement. Pagdating ko sa dulo ay nakita ko ang isang pintong bahagyang nakabukas. Pumasok ako sa loob, pero bago pa ako makahakbang, may isang kamay na sumulpot mula sa likuran ko. May telang tumakip sa bibig at ilong ko. Naamoy ko ang isang matapang at matamis na kemikal. Umikot ang paningin ko, nanlambot ang mga tuhod ko at tuluyang nagdilim ang lahat. Dahan-dahan ko ay dinilit ang mga mata ko. Napansin kong nababalot na liwanag ang paligid mula sa dose-dosenang itim na kandila na nakapalibot sa kwarto. Na makabawi ako ng paningin ay laking gulat ko nang tumambad sa harap ko ang isang dambuhalang portrait. Isang babaeng kamukhang kamukha ko ang nakapinta roon. Mula sa hugis ng mata hanggang sa kurba ng labi. Nakasuot ito ng marangyang puting Filipiniana at may seryosong ekspresyon na tila ba sinusuri ang kaluluwa ko. Oh, sino siya? Bakit magkamukha kami? Sa wakas, gising ka na, mahal ko. Rafael, bakit ganyan ang suot mo? Tsaka, nasan ba tayo? Nasa pinakaligtas bahagi ka ng aking tahanan. Huwag ka matakot. Bakit ganito ang ayos mo? Bakit parang galing ka sa ibang siglo? At ano yung hawak mo? Isang pagdiriwang ito, Leslie. Isang pag-alala sa nakaraan at pagtanggap sa hinaharap. Rafael, yung baso, anong laman yan? Red wine. Hindi yan red wine. Bakit malapot? Bakit amoy dugo? Ikaw talaga, mahal. Kung ano-ano ang iyong iniisip. Lumapit si Rafael sa akin. Nakasuot siya ng isang formal na itim na kasuotan na may mataas na kwelyo at mahabang kapa. Inilalaya niya akong tumayo kahit nanlalambot pa rin ako. Inilapag niya ang wine glass sa bedside table at mabilis ko napansin ang amoy ng sariwang dugo na nagmumula rito. Bago pa ako makapagtanong muli, ay niyakap niya na ako ng mahigpit at sinimulang isayaw sa gitna ng silid kahit walang tugtog. Rafael, itigil mo na to. Natatakot na ako sa'yo. Bakit ka naman natatakot sa akin? Mahal, ano ka ba? Puminahon ka nga. Wala kang dapat na ikatakot. Sino yung babaeng nasa portrait? Bakit kamukha ko siya? Siya ba? Siya si Constancia.
Constancia! Ang aking asawa. Ang tanging babaeng minahal ko sa loob ng napakaraming taon. Namayapa na siya. Ngunit ngayon, muli siyang nagbalik sa katawan mo. Anong pinagsasabi mo, Rafael? Kailangan ko nang umalis dito. Muli na para tumakbo, Leslie. Hindi mo maaaring talikuran ng tadhana. Biglang bubukas ang pinto at pumasok si Aling Mildred. Wala na ang kanyang pagiging manggagamot. Ngayon ay nakasuot na siya ng itim na kapa na katulad ng kay Rafael. Nakayuko siya. Ang kanyang mukha ay puno ng respeto at pagsamba habang nakatingin sa lalaking kasayaw ko. Handa na ang lahat, abuelo. Ang sakripisyo ay nasa altar na. Inihintay na lamang ang iyong hudyat para simulan ang pag-iisang dibdib. Abuelo? Tinawag mo siyang lolo? Panahon na para gawin ang nakatakda. Inalalayan ako nila Rafael at Aling Mildred pababa sa malawak na sala. Halos hindi ko makilala ang lugar. Ang mga antigong kandelabra ay puno ng itim na kandila at may mga pulang bulaklak na tila ay gawa sa laman na nakasabit sa bawat sulok. Isang altar na gawa sa maitim na kahoy ang nakatayo sa gitna. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ito basta kasal. Ito'y isang ritual ng pagsuko ng kaluluwa. Rafael, Aling Mildred, ano ba talagang nangyayari? Bakit tinawag mo siyang abuelo? Imposible. Walang imposible sa kapangyarihan ng kadiliman, Leslie. Ang lolo ko ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ang pinagmula ng aming lakas. Lolo? Pero mukha lang siyang kasing edad ko. Anong klaseng kalokohan to? Hindi ito kalokohan, kundi isang biyaya. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Si Rafael ay isang hamak na manggagamot sa baryong to at walang naniniwala sa kanyang kakayahan. Saan galing ang lahat ng to? Bakit pati ikaw ay naging bahagi ng kasamaang ito? Nanggaling ang lahat sa isang kasunduan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gitna ng madilim na palayan, nagpakita sa kanya ang Panginoon ng kadiliman. Binigyan siya ng kapangyarihang magpagaling ng anumang sakit, kapalit ng kanyang kaluluwa at ng kanyang pagkatao. At si Constancia, ang babaeng kamukha ko, anong kinalaman niya rito? Hindi ito pinabura ng aking asawa. Anong sinabi mo? Nakipagkasundo ka sa demonyo? Kapalit ng iyong mga himala? Ginawa ko ito para sa ating Constancia. Para hindi na tayo maghirap. Ngayon, lahat ng may sakit ay lumalapit sa akin. Kailanman ay hindi na tayo magugutom at maghihirap pa. Isinusumpa kong kapangyarihan yan. Mas mabuti pang mamatay tayong maralita kaysa mabuhay sa ilalim ng anino ng dyablo. Itigil mo ito, Rafael, bago pamalasan ang iyong kaluluwa. Huli na ang lahat. Tanggapin mo na ang bagong buhay natin, Constancia. Hindi ko tatanggapin ang isang halimaw. Isinusumpa kita, Rafael! Rafael! Anong nangyayari? Ayon sa kwento ni Aling Mildred, ang galit ni Constancia ang naging mitsa ng isang malagim na trahedya. Sa gitna ng kanilang argumento ay naramdaman ni Rafael ang isang matinding hapdi sa kanyang katawan. Parang napunit ang balat niya. Kumaba at tumalas ang kanyang mga kuko at lumabas ang kanyang mga pangil mula sa kanyang gilagid. Sa harap mismo ni Constancia ay nakita niya ang lalaking mahal niya na naging isang mabangis na aswang. Sa gitna ng matinding gutom at galit na dulot ng kadiliman ay hindi na napigilan ni Rafael ang kanyang sarili. Sa isang mabilis na pag-atake ay sinunggaban niya si Constancia at kinain ang sarili niyang asawa. Habang ang huling narinig sa silid ay ang tunog ng nababasag na mga buto at ang huling hikbi ng babaeng pinakamamahal niya. Diyos ko! Pinatay mo siya? Pinatay mo ang sarili mong asawa? Hindi ko ginusto ang nangyari. Wala akong kaalam-alam na kapalit pala ng kapangyarihang nakuha ko. Magiging isa pala akong aswang. Isang mabangis na halimo na kayang saktan maging ang babaeng mahal niya. Pero mabuti ang Panginoon ng kaniliman sa kanya. Ang sabi nito, darating ang araw na magbabalik si Constancia sa buhay niya. Kaya naman nagulat ako nang makita kita ng gabing yun. Hindi ako makapaniwala na nagbalik na nga ang mahal ko. Ikaw yung aswang na sumugod sa amin, pero hindi kami sinaktan. Tama ka.
Dumating na ang matagal ko nang hinihintay. Binigyan na ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Hindi ako si Constancia. Ako si Leslie. At hindi ako sasama sa isang halimaw na katulad mo. Ang dugo mo ang nagsasabing ikaw siya. Ang kaluluwa mo ay nakatali na sa akin simula pa nung tinawag mo ang aking apo na si Mildred. Tanggapin mo na ang iyong tadhana, Leslie. Sa pamamagitan ng kasal na ito, mabubuhay ka habang buhay sa tabi ng aking abuelo. At ang batang namatay, siya ang naging unang alay para sa gabing ito. Mga hayop kayo! Sinubukan kong tumakbo patungo sa pintuan, pero bago ko pa ito maabot, mabilis na ako hinarangan ni Rafael. Nagiba ang kulay ng mga mata niya. Naging kulay pula, na tila nagniningas na apoy. Ramdam ko ang lamig na nagmumula sa kanyang katawan. Sa dulo naman ng sala ay nakita ko si Vince na nakatali sa isang upuan. Wala pa ring malay. Habang si Aling Mildred ay nagsisimula ng bumigkas ng isang orasyong hindi ko maintindihan. Habang ang mga itim na kandila ay mas lalong nagliliyab. Nakatingin ako ng may panginginig sa buong katawan habang ang mukha ni Rafael ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang porselanong balat ay tila nababanat at pumuputok. Lumalabas ang mga itim na ugat na tila mga uod na gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Ang kanyang marangyang suot ay napupunit sa paglaki ng kanyang mga kalamnan. Hindi na siya ang gwapong mestizo na nagligtas sa akin. Isa na siyang mabangis na halimaw sa pagkakataong ito. Leslie, nasan ako? Anong nilalang yan? Leslie, tulungan mo ko! Tumahimik ka! Taksil ka, Aling Mildred. Pinaniwala mo akong tutulungan mo akong mapagaling si Linda. Pero may masamang plano ka pala. Ano? Lumapit ka kay Aling Mildred? Oo. At isa itong napakalaking pagkakamali. Ngayon, pakiramdam ko'y nakatali na ako sa itim na kapangyarihan niya. Tusong matandang yan. Hindi tayo dapat lumapit sa kanya. Paano ba yan? Nasa huli ang pagsisisi. Nangyari na ang nangyari. Nagtiwala na kayo sa akin. Rafael, pakiusap. Huwag mong gawin to. Vince, tumakas ka na kung kaya mo. Huli na ang lahat, Leslie. Ang lalaking ito ang kumuha sa nakaraan mo. Kaya siya magsisilbing tulay para sa hinaharap natin. Huwag. Parang awa mo na. Leslie, patawarin mo ako. Ayoko pang mamatay. Ang iyong dugo ay magiging alak sa aming pagsasama. Ang iyong laban ay magiging sakripisyo para sa reyna ng kadiliman. Hindi. Titigil mo yan! Huwag mong saktan si Vince! Sa isang iglap ay sinunggaban ni Rafael si Vince. Narinig ko ang malutong na tunog ng pagbali ng leeg nito bago pa man makasigaw muli ang asawa ko. Sa harap ko mismo ay bumaon ng matatalas na kuko ni Rafael sa dibdib ni Vince at hinati ito na walang kahirap-hirap. Nakita ko ang pagtilamsik ng sariwang dugo sa mga itim na kandila. Kinain ni Rafael ang puso ni Vince habang ang mainit pang dugo ay umaagos sa kanyang baba. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang gintong baso at pinuno ito ng dugo mula sa nakabulagtang katawan ni Vince bago humarap sa akin. Inumin mo ito, Leslie. Ito ang unang hakbang. Ang dugo ng nagkasala ang maglilinis sa iyong pagiging tao. Hindi ko iinumin yan. Hayop ka. Mas masahol ka pa sa iniisip ko. Kailangan mong maging kaisa namin. Kailangan mong maging aswang upang muling mabuhay si Constancia sa loob mo. Huwag kang lubaban, mahal ko. Hindi ako si Constancia. At hindi ako magiging katulad mo. Kagaya ng sinabi ko, hindi mo matatakasan ang tadhana. Kung nabubuhay lang si Constancia ngayon, sigurado akong kamumuhian ka niya. Walang pusong aswang. Sinubukan akong hawakan ni Aling Mildred sa magkabilang braso upang piliting painumin ng dugo. Pero sa tindi ng adrenaline ko ay buong lakas ko siyang naitulak. Tumilapon ang matanda sa gilid ng altar. Kumaripas ako ng takbo patungo sa mga pasilyo ng mansyon. Inikot ko ang bawat sulok, sa dining room, sa library, sa mga kwartong puno ng alikabok. Pero bawat pinto ay nakakandado mula sa labas. Hindi ko rin magawang basagin ang mga bintana dahil parang bakal ang mga ito. Habang tumatakbo ako sa mahabang hallway, ay narinig ko ang mabibigat na yabag ni Rafael na tila naglalaro lang. Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako!
palabas, mahal ko. Ang mansyong ito ay iyong mundo simula ngayon. Pakawalan mo ako! Ayoko sa'yo! Akin ka na! Sa wakas ay muli na tayo magsasama. Pinakamamahal ko. Ayoko! Hinila ni Rafael ang buhok ko ng sobrang lakas at kinaladkad ako pabalik sa sala. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw at magbumiglas pero wala pa rin akong panama sa lakas niya. Pagbalik namin sa sentro ay nakatayo na roon si Aling Mildred. Tila hindi nasaktan sa pagkakatulak ko. Hawak niya ang isang itim na libro at nagsisimula na mag-usal ng orasyon na yumanig sa buong pundasyon ng bahay. Nakahanda na ang lahat para sa aking pagbabago. Tanggapin mo ang handog na ito, mahal ko. Huwag mong sayangin ang sakripisyo ng iyong asawa. Hindi ako magiging kaysa nyo. Mas pipiliin kong mamatay kaysa maging halimaw. Dugo sa dugo. Laman sa laman. Konstansya, aking abuela. Bumalik ka sa mundong ibabaw. Inumin mo ito ngayon din. Rafael, kung talagang mahal mo si Constancia, hindi mo gagawin ang karumal-dumal na bagay na to. Ang katuparan ng aming pag-iibigan ay nangangailangan ng dugo. At ito ang susi sa aming walang hanggan. Hawak ni Rafael ang pangako at habang pinipilit na ibinubuhos ang malapot na dugo ni Vince sa bibig ko, ramdam ko ang malansang amoy na pumapasok sa ilong ko. Sa gitna ng aking pagkataranta, inahagip ng kamay ko ang isang matulis na piraso ng basag na wine glass sa sahig. Sa isang mabilis na iglap, itinara ko ang bubog sa leeg ni Rafael. Bumuhos ang itim na dugo mula sa kanyang ugat at napabitaw siya sa akin habang umaatungal sa sakit. Hindi ako tumigil. Sinunggaban ko ang itim na kandila sa altar at itinutok ko ito sa nakabukas na tiyan ni Vince na puno pa rin ng langis at dugo. Agad na nagliyab ang apoy. Habang sinusubukan ni Rafael na pigilin ako, kinuha ko naman ang kutsilyong binitawan ni Vince kanina. Buong lakas kong itinarak ang patalim sa gitna ng dibdib ni Rafael, diretso sa kanyang itim na puso. Constancia! Bakit? Bakit mo hinadlangan ang muli nating pagsasama? Dahil ako si Leslie.